Talaga sinampalatayaan ng Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawa ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Kamusta na po kayong muli mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Sa Liwanag ng Katotohanan. Muli po, inaanyayahan namin kayo, samahan nyo kami sa may kalahating oras ng programang ito. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview kay kapatid na Priscilla Dizon. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Laug, sa distrito Eklesiastiko ng Pampanga East. Pakinggan at panoorin na po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Priscilla Dizon, nakatala sa lokal na Laug, distrito ng Pampanga East. Ang asawa ko po ay si kapatid na Eduardo Dizon, isa po siyang pamunuhan sa lokal na Laug. Ang mga anak po namin ay 6, puro lalaki. Ako po ay isang diakonesa. Dati po akong isang Katoliko. Kapag araw po ng mga mahal na araw, pumunta po kami sa mga, nag-aano po kami ng mga, yung bisita iglesia, pumunta po kami sa mga simbahan, at saka nag-aano po kami ng mga, yung mga pasyon, nagbabasa po ng mga pasyon. Tapos pero pag ano naman po, sa mga ano po, yung pag ano, yung mga birhen, yung Mama Mary, sumasama po kami sa mga nagpuprosesyon. Yun po ang ginagawa namin nung dating Katoliko pa po ako. Saka pag ano po, nagsisimba din po pag araw ng mga may okasyon, piyesta, Pasko. Doon, nagsisimba din po kami. Mga simbang gabi yun, hindi po kami, araw-araw na nag-aano po kami sa simbang gabi. Pupunta po kami sa mga simbahan. Masasabi pong isa po akong saradong Katoliko noon. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo dahil po sa tiyuhin ng asawa ko. Dati palagi po siyang pupunta dito, namamasyal. At saka agaano po siya, iniimbitahan po kami na makinig na sa mga salita ng Panginoong Diyos. Tapos, nung pumayag na yung asawa ko, dinodoktrinahan na po siya. Pero ako po dati, ayaw pa po makinig. Dahil sabi ko, isa lang naman ang Diyos. Pero nung sa pakikinig ko, sabi nga ng asawa ko, hindi, subukan mo lang makinig, wala mang mawawala sa'yo, sabi po niya sa akin. O sa pakikinig nga, yun na totoo pala yung sinasabi nila. Sapagkat naunawaan ko po, ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng Panginoong Jesucristo. Kaya nagpasya na rin po akong umanib sa Iglesia ni Cristo. Napansin ko po habang nagtuturo ang mga ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo, kinukuha po ang mga sagot sa mismong Biblia. Hindi po sila nagbabatay sa kuro-kuro o sabi-sabi lamang. Kaya napakatibay po ang paniniwala ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya nung pong nagpasya po ako magpadoktrina na, isanama po namin ang aming mga anak para sila din ay makarinig ng mga salita ng Diyos at makaanib din sila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami po na buong sambahayan ay nabautismo po kami noong July 14, 2011 sa Angeles, Pampanga po. Ngayong nasa tunay na po kami na reliyon, naninindigan po kami na hanggang wakas ay mananatili po kami sa Iglesia ni Cristo dahil nandito po ang kaligtasan. Nabanggit po kanina ni kapatid na Priscilla na kaya siya nakapagpasya na umanib sa Iglesia ni Cristo ay sapagkat naunawaan niya na ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit nga po ba napakahalaga na ang tao ay mapabilang sa mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Ano-ano nga po bang biyaya ang natatamo ng tao kapag siya ay napabilang sa natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo at babasahin ko ang nakasulat dito po sa Roma 5:8 hanggang 9. Dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo. Subalit, ipinakikita ng Diyos at maliwanag na pinatutunayan
ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng katotohanan na samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ang Mesiyas, siyang pinahiran, ay namatay para sa atin. Kaya nga, yayamang tayo ngayon ay inaring dapat na, pinawalang sala, ginawang matwid at dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo sa galit at puot ng Diyos. Batay po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ang mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, natamo nila yung biyaya na pinawalang sala, ginawang matwid, dinalaan niya sa tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. E tangi po dito, ano ang biyayang natamo ng mga taong natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Ang sabi, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo sa galit at puot ng Diyos. Kaya, ang kahalagahan po na ang tao ay mapabilang sa mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, mapapawalang sala siya o mapapatawad siya sa kanyang mga nagawang kasalanan, magkakaroon siya ng tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Diyos at nakatitiyak ang tao ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Subalit maaari pong sabihin ng iba, hindi po ba kaya namatay ang ating Panginoong Sukristo doon sa krus ay para tubusin o bayaran ang kasalanan ng lahat ng mga tao? Yun po ang karaniwang paniniwala ng nakararami. Subalit sa Biblia po ay maliwanag na itinuro ni Apostol Pablo kung alin lamang po ang iglesia na tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa po natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28, dito po sa salin ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, natin basahin, pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Binasa lamang po namin ito sa inyo mula sa Biblia. Ang iglesia ni Kristo ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Kaya yung pong malaganap na paniniwala na lahat daw ng mga tao ay tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, hindi po yun sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Ang pinatutunayan po ng Biblia na tanging tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Bakit nga po ba napakahalaga na mapatawad ang tao sa kanyang mga nagawang kasalanan? Ano nga po ba ang masamang ibinunga ng kasalanang nagawa ng tao? Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Isaiah 59, ang talata po ay 2, pakinggan ninyo ito. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkahiwalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ito po ang isa sa masamang ibinunga sa tao ng nagawang kasalanan ng tao sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa talata, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Kaya ang tao po mula nang magkasala, nahiwalay na sa ating Panginoong Diyos. E tangi po sa nahiwalay ang tao sa ating Panginoong Diyos. Ano pa po ang masamang ibinunga ng kasalanang nagawa ng tao? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Roma sa 5, ang talata po ay 12. Pakinggan ninyo at ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pumasok ang kasalanan sa mundo dahil sa isang tao at pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. Kaya,
namamatay ang lahat ng tao dahil lahat ay makasalanan. Ito pa po ang isa sa masamang ibinunga ng kasalanang nagawa ng tao. Ang sabi po sa talata, pumasok anya ang kamatayan dahil sa kasalanan. Kaya namamatay ang lahat ng tao dahil lahat anya ay makasalanan. Hindi po ba? Totoong-totoo ito, mga mahal po naming mga taga-subaybay. Ang lahat ng tao ay nakagawa ng kasalanan, maliban po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya lahat ng tao nakatakda na po sa kamatayan. Pero alin po kayang kamatayan? Ang tinutukoy dito ng banal na kasulatan na siyang ganap na kabayaran ng kasalanan na nagawa ng tao. Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa po natin dito po sa Apokalipsis sa 21, ang talata po ay 8. Pakinggan ninyo at ganito ang pagtuturo sa atin. Pero ang mga duwag, mga traidor, marurumi, mga mamamatay tao, mga nambababae o nanlalalaki, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga idolo, at lahat ng sinungaling ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. May binabanggit po ditong ikalawang kamatayan. Ito po ay sa dagat-dagatang apoy at asupre pagdating ng araw ng paghuhukom. Lahat ng tao na nagkasala, hindi lamang nahiwalay sa ating Panginoong Diyos, kundi nakataan pa sa parusang walang hanggan pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya ano po ang kailangan ng lahat ng tao? Kailangan ng tao ng kaligtasan. Para ang tao ay maligtas, ano po ang kinakailangan? Kinakailangang mapatawad siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. Paano po mapapatawad ang tao sa kanyang mga nagawang kasalanan? Kailangan tubusin siya ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. At ang tinubos nga po ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya, kung hinahangad po ng tao ang pagtatamo ng kaligtasan, hindi po niya maiiwasan ang pagpasok o pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Ngayon, ano po ang tiniyak pa ng banal na kasulatan na tatamuhin ng mga taong natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Tangisa, nagkaroon sila ng tunay na kaugnayan sa Diyos na patawad sa kasalanan at nakatitiyak ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Pakinggan ninyo, dito po sa Kolosa sa 1:12 hanggang 14, ay may ganito pong pagtuturo sa atin si Apostol Pablo. Pakinggan ninyo. Na nagpapasalamat sa Ama na siyang nagbigay sa atin ng karapatang makibahagi sa pamana para sa mga banal na nasa sa liwanag. Siya ang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin tungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa kanya ay meron tayong katubusan, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Tiniyak po ni Apostol Pablo sa mga taong napabilang sa natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Ang sabi niya, na siya anyang nagbigay sa atin ng karapatang makibahagi sa pamana para sa mga banal na nasa liwanag. Alin po ba itong pamana na inilalaan ng ating Panginoong Diyos sa mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa natin dito po sa Apokalipsis 21:1 hanggang 4. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit,
sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang tahanan po o pamana na inilalaan ng ating Panginoong Diyos sa mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo ay ang paninirahan. Dito po sa bayang banal na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Bakit dapat pakahangarin ng tao na mapabilang siya sa mga taong makapapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos doon sa bayang banal? Sapagkat ayon na rin po sa talata ng Biblia, doon makakapiling nila ng palagian ng ating Panginoong Diyos. Papahirin anya ng Diyos ang kanilang mga luha, wala na anyang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Isang perpektong buhay sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Sukristo ang mararanasan ng mga taong makararating at makapapasok doon sa bayang banal. At para ang tao'y magkaroon ng karapatan sa pamanang yun, kailangan po, mga kaibigan, mapabilang ang tao sa natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Ang natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Maaari pong sabihin ng iba, wala na po bang ibang kaparaanan para ang tao'y mapatawad sa kanyang mga kasalanan, para magkaroon siyang muli ng tunay na kaugnayan sa Diyos at maligtas siya pagdating ng araw ng paghukom, makapasok siya doon sa bayang banal? Pakinggan ninyo ang sagot sa atin ng banal na kasulatan dito po sa Hebreo sa 9:22 at 14 ay ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo ito. At ayon sa kautusan, halos ang lahat ng bagay ay nalilinis sa pamamagitan ng dugo. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Gaano pa kaya ang dugo ni Jesus na makapaglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang maglingkod sa buhay na Diyos? Inihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos nang walang kapintasan sa pamamagitan ng tulong ng walang hanggang espiritu. Ito po ang patutuo ni Apostol Pablo. Kung wala anyang pagkabuhos ng dugo, wala na anyang kapatawaran. Sa makatwid, ang nag-iisa pong kaparaanan para ang tao ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan at sa gayon, magkaroon siya ng karapatan sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at magkaroon siya ng karapatan sa pagtatamo ng kaligtasan, paninirahan doon sa bayang banal pagdating ng araw ng paghuhukom. Wala na pong ibang kaparaanan kundi ang pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoong Sukristo. Ang nalinis nga po, nabili ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya, ang pagpasok po sa Iglesia ni Kristo, ang tanging kaparaanan para ang tao ay mapabilang sa mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo at sa gayon, makatiyak siya ng pagtatamo ng kaligtasan. Kaya nga po, mga kaibigan, mismo ang ating Panginoong Sukristo ay meron din pong panawagan, paanyaya sa lahat ng mga tao na naghahangad ng kaligtasan. Ano po itong panawagan, paanyaya ng ating Panginoong Sukristo sa lahat ng mga tao? Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa natin dito po sa 1 sa Gs ang talatay 9, dito po sa Saling Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan ninyo. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ang paanyaya ng ating Panginoong Sukristo sa mga taong naghahangad ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Ayon sa ating Panginoong Sukristo, siya niya yung pintuan, ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya ay maliligtas. Sa makatwid, nagbibigay po ang ating Panginoong Sukristo ng pagkakataon sa lahat ng mga tao na naghahangad ng kaligtasan. Kailangan lamang po tumugon tayo doon sa panawagan ng ating Panginoong Sukristo, pumasok tayo sa Kanya bilang pintuan sa paraang mapaloob sa kawan. Alin po yung kawan?
na doon napaloob ang mga taong pumasok sa ating Panginoong Kristo. Binasa na po namin sa inyo kanina sa Gawa 20:28. Ito po ang Iglesia ni Kristo. Ito nga po ang lubos na naunawaan ni kapatid na Priscilla Dizon. Kaya nakapagpasya siya na iwanan yung dati niyang reliyon, umanib siya sa Iglesia ni Kristo, at hindi siya nasapatan na siya lang ang maging kaanib dito sa Iglesia ni Kristo. At sa awat sa tulong ng ating Panginoong Diyos, ang kanilang buong sambahayan, kaanib sa Iglesia ni Kristo. At ngayon, na sila'y kaanib na sa Iglesia ni Kristo, nakatitiyak na sila ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kailanman na itaguyod nila ang masiglang paglilingkod at pagsunod sa lahat ng mga kalooban ng Diyos hanggang sa wakas po ng kanilang buhay. Mga kaibigan, ito rin po ang dahilan kung bakit ipinag-aanyaya namin sa inyo ang Iglesia ni Kristo. Nasuriin, pakinggan ninyo. Ano nga po ba ang dahilan kung bakit napakaraming mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ang ngayon ay nakapagpasya na umanib sa Iglesia ni Kristo? Panalangin po namin sa Panginoong Diyos, kayo man po makapiling at makasama namin sa tunay na paglilingkod na ito, dito po sa loob ng Iglesia ni Kristo. At bago po tayo matapos ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, buong galang, buong pitagan po kaming lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat kami ng napakarami. Muling nagamit ang palatuntunang ito para maituro at maihayag ang iyong mga kalooban. Maawa ka nawa po ng mga katotohanan ito na kanilang napakinggan, lalong-lalo na ng mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, ay maging dahilan na para lalo nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Kristo sa kanilang buhay. At kung loloobin mo aming Ama, makapiling at makasama na rin namin sila sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Panginoong Hesukristo, kahabagan mo po kaming ilapit, ipamagitan sa Ama, patuloy na pagpalain at basbasan ang kabuuan ng iyong bayan. Ama, buo na po ang aming pag-asa, pinakikinggan mo ang aming mga panalangin. Pinagpala mo na po lahat ng iyong mga hinirang, lalong-lalo na po ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat ng ito magalang na po naming ipinakikiusap sa iyo sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magdamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.